magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang Legal Minds. Kami po yung mga kasama. Ako po si Dennis Santinor Jr. At ako po si Bian Dacles. At syempre, kumusta po kayong lahat dyan? At maraming salamat muna. Tuwing mag-show tayo. Thank you very much sa lahat ng mga nanonood at saka mga nagko-comment at saka yung mga nag-share. Yung mga nag-share, i-share nyo yung episode na to para mas marami makaalam. Yes, na meron tayong mga ganito, lalo na dun sa mga walang idea ba tungkol sa mga share nyo yung mga hiwalayan. Lalo na. Hiwalayan. Oo, kasi yung mga nakaraan nating episode. Marami talaga nag-comment. Okay, sinong inyong ating mga kasama ngayon na Attorney Bian? Bian? Ang ating Attorney Bian na ako. Parang sarap pakinggan. Ito ang ating kausap lagi tungkol sa mga usapang... Ito talaga ang legal mind. Ito talaga ang legal mind. Ang ating nag-iisang attorney pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello, good day sa lahat. Dami na namang kinikilig ngayon. Dami patrona. Ayan tayo eh. Bakit patrona? Pwede naman younger eh. Nagpato lang ako sa pasalamatan mo yung mga nanonood sa atin. Lahat, salamat. Madaling araw, no? Hindi lang first na ni-replay nila. Oo. Hindi lang doon, ni-record pa nila yun. Yung iba, in-upload. Pwede i-upload eh. I-download nila sa video. Yung video, ni-replay. Tapos ina-upload nila. Yes, sa kanilang, siguro sa Facebook nila mismo, sa account. Share nyo na lang. Oo, share nyo para mas marami. Para hindi nyo na-down. Tama, i-share, keep on sharing. Correct. Para pati nakakonect kayo sa iba pa nating topic. Basta huwag nyo ikakat ha, kasi pinag-cut nyo, demanda na. Oo, nandito si attorney. Alam namin na gagawin. Oo. Ikakat, tapos lalagyan nyo na ibang logo. Kayo ha, bawal yan. Sa araw, pag-usapan namin. Oo, correct. Ilang taon ng pulo. Pero matakot. Ano pag-uusapan natin ngayon, Dian? Ito na ang ating hashtag Hugot Question of the Day or hashtag HQOTD. Ay, paalala ko lang sa mga gustong magtanong din dito sa Legal Minds, anything na may kinalaman sa batas, maglagay lang po kayo ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin ma-sort out ang inyong mga katanungan. Ganun ba yun? Parang ano na siya, ang tawag doon, yun na yung pinaka-labeling niya, kumbaga. So, mas mabilis na siyang hanapin. So, pag sinulat mo yung hashtag HQOTD, lalabas na yan yan. lahat. Oo, ganun siya. Ganun na kasi ang parang Facebook Twitter, ngayon. no? Parang Twitter, yan. Para mas mabilis siya makita. Yun yung purpose nun. So, marami nag-hashtag Oo, HQOTD. of course. Lalo na doon sa mga nakaraang episode natin. At may kaugnayan dyan. Ito na ang ating hashtag HQOTD at itong kanyang katanungan. Ako po ay isang ordinaryong magsasaka lamang at tanging grade 2 po ang narating. Ngayon po, dahil na rin po siguro sa kakulangan sa edukasyon, ang lupang nakapangalan sa akin at minana ko po sa aking mga magulang ay isinangla ko po dahil kinailangan po namin ng pera. Nakuha ko naman po ng buo ang perang ipinambayad niya. Ngunit dahil sa pangailangan, hindi ko na po inintindi na wala po kaming malinaw at nakasulat na kasunduan. Lalo na po sa oras na nais ko pong bawiin ang lupa, tanging gawa-gawang resibo po lamang ang hawak ko. Ngayon po, may habol po ba ako at mababawi ko pa po kaya ang aking lupa? Lalo na po pakiramdam ko ay wala na siyang balak ibalik sa akin. Ano po ang maaari kong gawin? Salamat po. Ay, grabe. Question mo, grabe. Diba? Question. Basta ang suggestion natin, kung wala ka ng planong kunin yung lupa mo, ibenta mo na lang. Huwag mo nang isangla. In order to maximize the value of your property. Kasi kung isangla mo, yung nakuha mong pera is just a little percentage. Diba? For example, yung value ng property is 1 million. Sinangla mo lang ng 50,000 pesos. Hindi mo nakuha. So, yung value ng property na yan, 50,000 na. Naku, alam mo, may kwento ko yan. Meron ganyan sa amin. Yan. Yung ganyan sa amin, sa ano yan, nasa probinsya, sa Pangasinan, ha? May kwento ko lang sa inyo para may connect din natin. Alam mo, yun, parang yung, kasi pinsan ko yun, lolo namin eh. Hindi, malayong pinsan ko na eh. Parang alam mo sa probinsya may third cousin. Oo, nagiging cousin mo na malapit. Oo eh. Hindi kasindahan. Oo, hindi. Iba. Lalaki ito. Lalaki ito. Ngayon, yung lolo niya, na actually lolo namin, yung lupa doon sa likod namin na hindi siya tinataniman, kundi malawak siya. Siguro basta malawak siya. Hindi naman ako masyado maano sa sukat eh. Siguro mga
malapit na maging 1 hektarya. Malaki, Oo. malaki. Sinanla niya ito 1960s eh. Yung buong yun? Oo. Okay. Ang nakuha lang niya para mga 2,000 eh. Oo. Yan. 1 hektarya, That's why dalawang nga. 2,000. Oo. So, tapos itong year 2000, nalaman na yung hindi na pala kanya yung Lupa lang yan. yung lupa. Mm-mm. Tapos, parang kinamatay niya bien sa Samahan. Oo. Okay. Na 2,000 lang yung na, ano niya, hindi na niya naasikaso hanggang sa tumubo na ng tumubo. Tubo, yan. Yung utang. Hindi ko nababanggitin, pero kilala ho yung bangko. Ako, ako, patay na yung lolo ko, pero hanggang sa ngayon, siya pa rin yung isinisisi ng pamilya. Kasi 2,000. Ang laki nun eh. Kasi kung marami silang magkakapatid, marami silang paghahatian doon. Sayang at saka may utilize ang nila. value nung Nung lupa. ngayon, parang 2.5. Wow! Tapos 2,000 lang yung Ganda na kasi nung area. Maganda na yung Dinevelop area. na. Na-develop na. Hanggang tumaas na tumaas. Basta moral lesson sa lahat ng mga Yan. followers natin. Kung ayaw nyo nang kunin yung lupa niyo or properties ninyo, ibenta nyo na lang. Huwag nyo nang isang lang. Pero kasi iba attorney talaga. Dahil may urgent emergency eh. lang. Yun yan. Emergency. So yung sangla kasi, it should only be temporary in nature. Okay? Please don't forget, when you say sangla or mortgage sa law, temporary lang yan, and it should only be accessory contract. Ano bang ibig sabihin ng accessory contract? Ang ibig sabihin doon, naka-attach siya sa principal contract. Yung principal contract, yun ang loan, utang. Okay? Yung mortgage, yun ang naka-attach sa principal contract, yung loan. It means, kung void yung utang, yung loan void ang mortgage, void ang sangla. Pero pag void ang sangla, it will not affect the validity of the principal contract. Pag Okay na? void yung mortgage, hindi maapektuhan yung principal contract. Principal contract. Okay. Which is the Pero loan. pag void yung principal contract, naepektuhan yung mortgage. Kasi ang mortgage or yung sangla, it is only an accessory contract. Accessory lang yan. Naka-attach lang yun sa principal contract. Okay. Dahil yan. So what makes it void, attorney? Example ng mortgage contract at na saka hindi ng yan. mortgage. For example, void ang contract. Kasi for example, umutang, minor. So walang consent. So void ang contract ng loan, so void din yung sangla. I see. So Yun yan. automatic na yun. Automatic yun. Automatic. Pero kung void ang sangla, hindi ibig sabihin void ang Void ang utang. contract. Void Void ang utang. Void ang Yun utang. yan. Okay. Paano maging valid ang real estate mortgage? Yung real estate mortgage mean lupa. Yes. Okay. Valid yan, kailangan ipa-notarize, then ipa-registered yan sa Registry of Property in order to make it valid to third person. Okay. Pero, pag hindi naka-register, di ba sinabi yun, na-resibo lang? Oo, Hindi naka-register, gawa-gawa nga lang daw is eh. the real estate mortgage valid? Yes, it is still valid, but only between the parties. Kayo lang na Kayo lang. nag-usap. Kasi ang mortgage kasi, for example, yung lupa ni Boss Dennis, okay, sinangla sa akin. Tapos, okay, sinangla. Tapos, binenta mo. Binenta mo ni Bien. Yung sangla, naka-attach yun sa property kahit na binenta mo na yun. So okay. parang ina-update lang anong kalagayan ng lupa. Nung lupa. Yan, oo. nakasangla yun. So, it means, kahit sinangla mo sa akin yun, pwede mo ibenta ni Bien yun. Okay. Pero yung sangla, naka-attach sa property. Hanggang hindi nababayaran. Hanggat hindi na babayaran. Ibig Yun yan. sabihin, attorney, yung lupa, hindi nawawala sa kanya Yes. yung ownership. Yes. It means, yung sangla ni Boss Dennis sa akin, it will affect you because you are the third person. Di ba? Oo. Hindi ka kasama. Tama. It will affect you kung naka-registered yun sa Registry of Deeds. Pero kung verbal lang yung sangla natin, usapan lang, usapang kaibigan, tapos, it will not affect. Yung sangla natin, it will not affect ni Bien. So, pare, ito yung yung titulo. titulo. Hawakan mo na muna. Sige, yan. nasa sa'yo na Sinasangla yan. ko yan. Sa'yo muna. Kailangan ko ng 50,000. Namatay yung, may sakit yung kalabaw ko. Gusto ko ipagamot sa St. Luke's. Kalabaw talbaw, Kalabaw pa Gusto ko talaga. St. Ang sabi ng Luke's, doktor sa St. Luke's, gagastos ako ng 45,000. Wow, may 5,000 ka na ng tabi. May van pa ako eh. Sasakay ko pa yung Eh, kalabaw ko kung sa doon. bagay, pamasahe, transpo. Ngayon, itong
dokumento ko ay nakapangalan pa rin sa akin. Oh, yes. Nakapangalan sa'yo. So, Tito ikaw yan naman, si attorney naman sabi niya, sige, okay. Paano ba yung 50,000 sa'yo. Ito yung 50,000. Kailangan ba ng resibo? Hindi na, magkumpare tayo eh. Magkumpare tayo. wala na. Usapang lalaki to. Oo, diba? yan na. Usapang Magkumpare tayo. Ito, magkape ka pa. Tiwala ko sa'yo, kaya hawakan mo So, yan. dumating yung pagkakataon na kailangan kong ibenta. Oo. No, So, binenta mo ni Bien. pwede ko bang sabihin na yung titulo na nasa iyo ay nawala ko at kukuha na lang ako sa Registry of Deeds na bago? Hindi lang kumuha ka, mag-file ka na may constitution. Kasi sabihin mo na wala. So, per yung sangla nating dalawa, yung usapan Wala, nating yun. dalawa, it will not affect Bien. Kasi hindi naka-registered. So, in order to make it valid to third person, kailangan naka-registered yun sa Registry of Properties. Kung hindi naka-registered, yung sangla is still valid between the two of us. But it will not affect third person. Pero yung sangla na yan, kahit na yung property is mortgage, pwede mo pa rin ibenta yon. Okay, tama. Pagkatapos yan, for example, hindi mo natubos, automatic pa sa akin yan. Depende sa agreement natin. Kasi kung may written agreement yon, I have option. Yung first option ko, kung mag-file ako ng kaso sa'yo ng collection of money, 50,000, hindi ko na pwede i-mortgage ang property. Pero kung i-mortgage ko, i-foreclose ang property, dalawang option eh. Foreclosure or collection. Kung kunin ko, mag-file ako ng kasong collection sa'yo, hindi ko na pwedeng i-foreclose ang property. Ano yung foreclose? When we say foreclose, sa akin na yung property. Kukunin mo na. Kukunin ko na yung property. Tapos yung utang niya sa'yo, dun sa pagsanla, Goodbye wala na. Goodbye na. Parang land grabbing. Let's foreclose. option. Yung option ko, foreclosure or collection. Kung i-collect ko yung 50,000 sa'yo, hindi na pwede ako i-foreclose ko yung property. Hindi ko na pwede makuha yung property. Okay. Pero pag i-foreclose ko yung property, hindi din pwede ako mag-collect sa'yo. O, gano'n yan. So parang yun yung kabayaran. Yun yan. Kabayaran. Dalawang klase ang foreclosure. May tinatawag na judicial foreclosure, may tinatawag ng extrajudicial foreclosure. Yun yan. Yung judicial, dadaan sa court may kaso. Pag extrajudicial, yung sheriff lang parang may publication lang yun, then parang may public sale. Parang public sale, parang bidding. Para alam ng lahat na nasa yun. So, Maging public knowledge. So, may public sale na mangyayari. Yun ang tinatawag na foreclosure. Okay. But more or less, in all these cases, basta sanglaan ang pinag-uusapan natin, it should be registered sa Registry of Deeds. Otherwise, it will not affect third person. Okay. Attorney, clarify ko lang. Kunwari, nasa yun na yung titulo, which is under the ownership of Dennis. Yes. And then, ibinenta niya sa akin yung lupa. Pero hindi pa niya nababayaran kahit 5 dun sa sinangla niya. So, ang mangyayari ba doon, kung kunwaring ibinenta niya sa akin, mapupunta sa akin yung utang? Hindi naman. Hindi. So pa rin. Ang utang, nag-attach sa property. Nag-attach sa property. Attach lang. Naka-attach Ibig na. sabihin doon, pwedeng matanggal yon kung gagawa ako ng release of the mortgage. Gagawa ako ng affidavit, release of mortgage. Sino po gagawa nun? Ako, kasi... Yung may-ari. Hindi, ikaw. Yung sinanglaan. Yung inutangan. Nasa iyo yung karapatan. Yes. Otherwise, yung titulo mo, kung example, nabenta sa'yo, hindi malinis yun. Nakalagay talaga doon, real estate mortgage of Attorney Mark Tolentino. Yung pricing nun, attorney, kailangan, wala bang karapatan siya na dagdagan yung price, yung dapat na price, kasi nga may utang siya sa'yo? Ang sale kasi, depende yan sa agreement. Okay. There is no such thing kung ibenta mo yung lupa mo ng 5,000, it's your choice. Kung ibenta mo ng 5 million, it's your choice. So, depende sa'yo yan. For example, sa akin yung titulo, pwede ka ba ibenta to? Yung lupa? Hindi, kasi nakapangalan ni Dennis eh. Di ba? So, wala rin protection on my part. Kahit na nasa akin yung titulo, hindi ko din mabenta to kasi ang nakalagay na owner, Dennis Antenor. Kahit na nasa akin yung titulo. That's why, ang pinakamagandang gagawin ninyo, hindi lang titulo ibigay. Kailangan may real estate mortgage. Then nakalagay sa real estate mortgage na pwedeng extrajudicial foreclosure. Yung agreement, kumbaga, dapat may written agreement. And it's very technical yung tinatawag na foreclosure kasi ang daming proseso noon. Correct. Kasi marami nagkakaproblema dyan. Kagaya nga nitong nagpadala sa atin ng kanyang katanungan. Kasi sabi nga niya, kulang siya sa edukasyon pagdating sa ganyan. Ang tanong kasi niya, makukuha pa ba niya yung lupa niya? Oo, may karapatan pa ba siya? Yes, kung bayaran niya yung utang niya.
The best evidence, the best defense sa utang, bayad. Pero ang problema kasi, attorney, ayaw na ibigay. Ano? Ayaw na wala ibigay daw ng balak pinagsanlaan. Oo. yes. Yun ang problema eh. So, for example, Wag, di wag. for example, mayroon siyang, yung may-ari ng, sino yun? Yung grade 2, yung grade 2 Oo, educated person. yung magsasaka. For example, mayroon siyang 5 milyon. Gusto niyang ibayad para makuha niya yung titulo. Ayaw. Anong gagawin niya sa 5 milyon? Consignation. Doon siya magbayad sa court. Okay, tapos mapo-force na attorney yung pinagsanlaan na ibalik sa Yes, kanya yung yes. titulo. Pero hindi ko alam kung i-recognize ng husgado yung ginawang sulat nila Oo, between kasi It resibo is lang. valid. Pinagsanlaan. Basta Pinagsanlaan. pag yung sangla, it's valid between the two. Two of them lang. Mortgagor and the mortgagee. Yeah, pero it's not a public document. Kasi it's not... It's not Hindi a siya public. notarized, It's not a public document, Notarized. but it's still valid between the two parties. I-recognize pa rin nila. I-recognize sa court yan. I-recognize. Basta between the two parties. But ang problema, yung agreement na yan, is it enforceable? Oo eh. Oh, kasi Gawa-gawa kasi nila. pwedeng valid yan, but it's not enforceable in court. Oh, di ba? Okay, okay. Oh, And ganun kailangan ba attorney pareho kayong nag-sign doon? Yes, yes. Mortgagor and mortgagee. Pag walang signature, kunwari, agreement lang, that's it. So, parang hindi siya mortgage. For example, may mortgage between the two of us. Kasi binigay mo sa akin yung titulo mo, I give you the 50,000 pesos, may mortgage sa aming dalawa. But ang tanong dyan, is it valid, is it enforceable sa court? Hindi siya enforceable. Kasi sabi ng batas, basta lupa yung pinag-uusapan, to make it enforceable, it should be in writing. Should be in should be in writing. writing. And kailangan signed by the third Nagtataka parties. lang ako dito, attorney. Doon sa kaso, sabi niya, kung gusto niya nang kunin yung lupa at may pambayad na siya ng utang, may karapatan ba yung pinagsanglaan na ayaw mo? Na wag i-hold, ano? i-hold ko yung... Ang tanong dito, sino ang may possession ng lupa? Ang oo. lupa. Okay, yung may possession ng ng lupa, yung utang. Yes, oo. Yung titulo lang, ang Titulo lang binigay mo yan. sa inutangan mo. But the property will remain possession sa'yo. Under the name Except of kung the... may agreement tayo, na sige, sa'yo na yung lupa muna. Oo, Ganon. oo. Pag walang ganong agreement, yung lupa sa'yo pa rin. Okay. Ganun Pero yan. kung yung titulo lang ang hawak niya, yung titulo lang hawak niya, kahawak niya yung titulo, pero akin pa rin yung lupa. Oh, yes, tama Kasi yan. sa gobyerno or doon sa public records, akin yun. Yes. So anong gagawin ni caller? Anong gagawin niya? Oo. Kung ayun isoli yung titulo, mag-file siya ng specific performance. Petition for specific performance, compelling yung kausap Yung niya na pinagkataon. isoli yung titulo. Pero Okay. balikan ko lang yung tanong ko, attorney. May karapatan ba? May power ba siya na i-hold yung Wala. yung paper, titulo, titulo. na sinanla sa kanya? Wala. Anong karapatan meron siya? Wala. Wala. That's why Nothing at all. mag-file. Pero you cannot compel him to get, for example, ayaw talaga ibigay. Oo. Hindi niya tago niya. Oo. Hindi ka naman pwedeng pupunta sa bahay niya eh. So what will you do? Pag-file ka ng petition for a specific performance. Okay, so parang yung korte na ang babayaran mo doon sa kasi pag pinresent niya yung dokumento na dokumento. nagpirmahan sila. Oo, yan. Eto may ay bayad ka na, Oo, bayad ka na. Nasa amin yung pera mo. Oo. Andito, Oo. Sabi niya ganun. Oo. Dumaan kay mayor. Kalahati na lang. Nagbulsa na pala. Kalahati na lang. Oh, yun. Grabe. Paano yung attorney kung kunwaring nalaman naman niya, may iba ko lang ng konti yung yung question. Paano kung nalaman nung pinag-utangan na hindi pala totoo yung titulong hawak niya? For example, hindi totoo. Estafa yun. Estafa. So, Panloloko yun eh. kakasuhan. Oo, Ako yung ibang kaso naman yun. Oo, iba na Estafa. siya. Ayan. Estafa. Ang isa pa yung utang, yung mortgage, tama no? Yung mortgage. Yung ang tawag. mortgage. Mortgage nakasama nung titulo, hindi ibig sabihin na kapag may utang yun, hindi mo siya pwedeng ibenta. Oh, pwede. So pwede. kahit ito'y magpalipat-lipat ng tao, ultimo dun sa lahi, mapunta dun sa pinakaapo, basta nakakabit yung mortgage na papel, Yes. pwede mo pa rin ibenta yan. Yung mortgage naka-attach. Ang tanong, if you are a buyer, will you buy bilhin mo ba yung property kung Na may mortgage? Kung may nakalagay sa likod mortgage? Of course, hindi. Hindi, sabihin sa'yo, Hirap yan eh. 2.5 million yan. Pero may mortgage May na mortgage. 500 niya, kaya 2 million na lang bibayaran. Oo, ang Hindi. hirap niya may sabit na mas problema. maganda. Ginawang discount. Linisin mo na yung titulo bago Kaya, mabenta. bago may benta. Oo, Kawawa linisin din mo kasi yung bibili. Ganun yan. Saka parang, ano ba yun? That's why pag mortgage, mas maganda naka-registered. Kasi pag naka-registered, nakalagay dun sa titulo.
Naka-annotate talaga na this property is subject to real estate mortgage. Kanino yun, attorney, dapat ipa-register? Sa Registry of Deeds. Registry of Deeds. Sa- Sa lahat ng munisipyo, meron meron yung naman. Kung saan located ang property. Okay, pero sa munisipyo lang. Yes, yes. Maski sa provincial hall. Sa mga capital. Sa mga Oo. Capital. Oo. Parang, apo, papamana ko sa iyo yung lupa. Ha? Pagtingin sa Tapos, likod, ano? Sabi nung apo, lolo, ano ito? Nakasanla. Ang sakit naman sa Oo, ano, benta mo na lang. Ha? Tapos ano mo na lang. Ikaw na bahala. Bahala ka na dyan. Ang hirap naman ng ganyan. Ang hirap nun, ano? Tapos naka-attach yung ano, no? Nagka-attach yun. Meron pa ako isang tanong, bago tayo magpaalam. Ilang beses pwedeng isanla ang lupa? Ilang beses? There's no limit. Hindi. For example, tigpa 500 mo na isanla. Tapos 2 million lang yung lupa. 5 beses mo sinanla, 2.5 na yun. Pwede yan. Ang tanong, kung yung mortgagee, Parang Grabe, negosyo. Oo, ginawa negosyo. ang tanong, yung mortgagee, tatanggapin ba yung lupa? Oo kung, nga eh, kung kasi hindi malinis. May utang na siya oo. sa isa. Para sabi nung kung sabihin natin, City Town Hall. Sabihin ganun. Di mo na pwede isanla. Langya ka. Nakasampu ka na eh. Kasampu Gusto mo ano? pa na isa pa? Kami ba magkakautang nito? Ang hirap nga ng Kami ba magkakautang nito? Ano ba problema mo? Ba't wala ka na naman pera? Grabe. So, Pero, there's no limit. Basta, depende yan sa mortgagor and mortgagee. Kasi, yung sangla kasi sa contract. Pag contract pinag-uusapan, depende yan, diba sabi ko, meeting of minds. yes. Pag pumapayag yung mortgagee, nagkasundo sila, there's no problem. So, ibig sabihin, attorney, wala ding limitation pagdating There's no limitation. paniningil. Paniningil naman. There's wala. no limitation. Pero kung ako Hindi- yung mortgagee or yung taga-sangla, ayoko tanggapin yun kasi the property is not clean. Oo nga. Yung title hindi clean. Baka ako yung lugi pa ako. For example, yung property, 5 million. Sinangla ng 2 million. Pero may utang na ng 3 o 4 na million. Di, lugi ako. Intindi Diba? naman kapag na Okay, wala na tayong masyadong oras. Maraming salamat muna, attorney. Sa namin na ikaw pwedeng huntingin Ay. pagdating sa mga sanla na lupa. Nako, nakasagot na ang katanungan mo. Ito na. By the way, sa mga followers natin sa TV o sa radio, you can like my Facebook page sa www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. Or you can call me sa within Metro Manila sa 209-6203 or mobile number natin 0917-329-5353. Nagbibigay po tayo ng free legal advice. Ayun. Yun ang pinakamasarap pakinggan doon eh. Legal advice. Okay, maraming salamat. Thank you very much, attorney. attorney. Kami po ay inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Daclas. Ay, naku, wag po kayong alis ha, dahil tuloy-tuloy po hanggang bukas ang Legal Minds. Thank you!